Marami ring mga factor kung bakit tayo binabaha. O, tama, yung palpak na yung good governance, political will. Yes. Good governance, political will. Kasama sa political will kasi marami talaga pa minsan in-explain ng MMDA yan nung panahon ni Bayani Fernando. Nung nasirang Bayani Fernando. Na isa rin sa nakakasagabal kung bakit yung daluyan ng tubig baha patungong Manila Bay kasi yung mga informal settlers. So kung may good governance ka, tatamaan at dapat malinaw eh. Malinaw yung mga daluyan ng tubig baha patungo sa Manila Bay. May mga hindi lang informal settlers yung may mga nakasagabal pa, pati yung mga malalaking structure. Ngari, ano malay natin dito sa likod natin ng malaking building, kung tama ba yung sewerage system nila, kung tama yung drainage system nila, di ba? Kaya malaking bagay ito kung magtutulungan ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at pati na rin ng pribadong sektor. Alam mo, Marlon, kaya yung kalas-kalas sila, it all boils down to the control of the budget. They didn't want to share it to another agency. Gusto nila centralized. Natumbok mo yung kalas-kalas sila. Alam mo bakit? Bakit kalas-kalas sila? Kasi sa bawat departamento nila, gusto nila, skopo lang nila yung komisyon. Skopo lang nila yung pinagkakitaan. Kaya ayaw nila makipag-ugnayan. Ang nangyari, ang nagsasuffer, yung taong bayan. Yun namang malungkot na kaya kailangan ng political will at kailangan dito yung isang pinuno na hindi tamad, isang pinuno na hindi lalamya-lamya, kundi isang pinuno na talagang may kamay na bakal. Nasaan yan? Sigurado ako wala ngayon yan sa Malacanang. Sigurado ako wala ngayon yan sa Malacanang. 101% wala ngayon yan. Sino yung naiupo natin? Wala, nabudol tayo. Nabudol tayo, Pam. Alam mo, Duterte shirt ba to? Nabasa mo na ba ang comment ni Senator Coco Pimentel about the SONA? Ano sabi niya? At sabi niya, Marco, we may not be political allies. We may not see eye to eye in our proposed solutions to our country's most pressing and serious problems. But that SONA delivered by the President convinced me of these things. That President Marcos loves his country, that he is trying his best. Wow! Talagang feel na feel mo, Sen Coco Iba na talaga pagka envoy yung asawa mo, no? Jowa mo, no? Alam mo, saan tatakbo si Ma'am? Sa Marikina? Ano ba ang pinakamaraming anong lungsod sa Metro Manila ang pinaka-damage? Ang isa sa naapektuhan ng gusto sa malaking bahay. Di ba Marikina rin? So kamusta naman yan, di ba? Ewan ko sa iyo, Sen Coco, sayang na ang layo-layo ng galing tika, susay, paniniwala at prinsipyo mo sa tatay mong si dating Senate President Aquilino Nene Pimentel. Magaling pa naman tumamang to, no? Pero mas magaling di hamak yung tatay. Saka yung tatay, talagang anti-Marcos sa advocate yun. Pero before, kulang na lang talaga. Tama yung isang comment na nadaanan. Parang kulang na lang murahin yan nung last no? Nung mga nakaraang panahon na kakamping pa. Tapos ngayon, sabi nga ni Mother Chururut sa post niya, Marlon, ang linis siguro ng mga puwet ng first couple. Kasi sa dami na humihimod, no? Yeah! Mga Codilla Money Talks, tama! Marlon, sabi mo, tatakbo, potensyal na kandidato as congresswoman or representative? Alam ko, representative, isa lang, congressista. Cathy U. Pimentel, alam ko. Ni Senator Coco Pimentel. Alam ko, kasi nagkita kami yung matagal ng maro ni Tatay Nene. So kay Coco pa rin siya, alam ko, buti nga nakabalik. Ang masakit, alam mo yung si Tatay Nene, si Omeng Manlangit. Isa na sa pinaka may edad na maro na yun sa Senate. Sa Senate, Pam. Matanda na. Nagkita kami sa airport, may sub tayo nun, napaaga ko. Ito yung pupunta ako ng Mabuhay Lounge, tapos ina-accommodate niya ako, iba naman yung flight namin, kaya hindi. Tapos sabi niya, Lon, tulungan mo ako, tatakbo si Ma'am Ngaraw. Kaya alam ko na, na-confirm ko na. Para sabihin niya, ay, Kuya Omeng, hello po, good morning. And pasensya ka na kung medyo kukurutin namin boss mo, wala sa hulog. Sino ang rep or do we call it governor? Si Kimbo, di ba? Si Kimbo, alam ko dalawa. Archilis po si Kimbo. Marikina rep. Check natin ha. Pero walang, Marlon nandito pa rin tayo sa cycle na, alam mo yun, pinost din to ni Ma'am Malutikian. Yung cycle na, Pinoy life cycle na tinatawag na babaha, iiyak, yung iiyak na yun, magkakaroon ng donation drive or bayanihan. Tapos sa bayanihan na yan, mananawagan tayo ng pagbabago, magagalit tayo sa gobyerno, we will call out those who are not performing. Tapos, sa dating panahon, makakalimutan na yan. And then, pagkakalimutan na yan, nandiyan na naman yung panahon na botohan. Tapos sa botohan na yan, mabubudol tayo ng mga iboboto nating, alam mo yun, manggakancho. Tapos, sa mga binoto natin, hindi mo man lang makakaringgan ng climate change projects. Tapos, ayun na naman, babahain na naman tayo. Paulit-ulit.
Ang masaklap, saka lang uli sumisigla yung di umano, yung kampanya para sa baha, laban sa baha. Hindi nga napag-uusapan yung climate change. May napansin ka ba? After ng isang linggo, matapos manalanta yung Super Typhoon Karina na pinag-usapan climate change, wala, di ba? Yung baha, pag-usapan flood control, basura, pero same old, same old. Pag lilipas na naman ng panahon, matatabunan na naman yan, makakalimutan na naman yan. Paikot-ikot lang. Kaya tama, cycle nga. It's a cycle. Alam mo kung ano, Marlon, pagka sa corporate world, ginamit namin yan before eh. Sa selling cycle. Oo. Nag-ano kasi ako, naging account manager ako where I handled accounts na inaalagaan ko and then push for IT or technology solutions, no, Marlon? Tapos, sa training namin, we were told na kasi maraming boka-boka yan, Marlon eh. Mag-order na daw si ganito, ganyan-ganyan, tapos hindi matutuloy order. Kasi yan yung tinatawag na gerbil selling. Alam mo yung gerbil? Yung parang daga. Yung nasa loob siya ng cage, tapos okay. Yung parang ano, sa pagka may raffle, yung ruleta. Tapos tumatakbo lang siya sa roulette na yon na wala siyang pinupuntahan. It's gerbil selling, what we call. Parang ganyan din tayo sa gobyerno na babaha, iiyak, mananawagan, tutulong, magboboto, walang proyekto, babaha, iiyak, tutulong. Yung ganun, tapos, wala pinupuntahan. Walang pinupuntahan, pero paikot-ikot na yung proyekto, may mangungumisyon, yung proyekto, hindi makatotohanan, yung proyekto, pagkakakitaan. Tapos, pag kami sa mga biktima na ng baha, sa evacuation center, may magsusulisit, may magsusulisit na simpatin solicitation, pagkakapirahan. Meron naman pal na politiko na, kunyari, mamamahagi ng tulong, mamamahagi ng relief goods, pero hindi naman nila pera yung pinamimigay nila. Tapos, mas malaki pa yung pangalan na tarpaulin doon sa bag na pinamimigay nila, sa plastic bag na pinamimigay nila, di ba? At meron kumakalat sa social media ngayon, Marlon, na binabawi. Yung relief. Uy, bakit? Sino yan? Binabawi ng LGU na namigay. Sino yan? At bakit yung binawi? Sino yan? Sa ano? Post natin pa? Talaga? Ewan ko kung na-bookmark ko, pero I will post that. Ito, tama, sabi rin ng Israel, puro hearing, wala namang mangyayari. Sana i-post natin yan, di ba? Yan, Marlon, kanina, before we started, nag-post ako dyan sa atin, sa channel natin, sana na-post at hindi na copyright, no? Ng flood control system naman sa, I think this is in Netherlands. Napanood ko nga. Napanood mo, di ba? So, flood control system, but if you watch, Marlon, yung pinaka-documentary na yun, it's short, no? Tayo, nasa flood control projects pa lang. Ang marami at yung mga progresibong bansa, nasa, ang tinatawag nilang flood risk management. Kasi flood control, Marlon, ito ay isang proyekto. Ito, kumbaga sa ito ay isang hardware. It's a tangible thing. Okay. Itong flood control kasi mapadamian, TK, or kung anong motor na meron dyan, it's the project. Ito kasing flood risk management, it encompasses a chain of a value chain na merong skills na taong marunong mag-inhinyero, tao na marunong mag-forecast, skills na marunong mag-manage. Meron din technology behind it na hindi lang yung dam na yan, pero supported by another agency with enhanced technology such as Pag-asa ng pag-forecast ng weather. Kasi connected ang weather naman na magpapatakbo doon sa sistema. Wala pa tayo niyan. Malaking bagay yung interagency na pagtutulungan to, Pam. Interagency na pagtutulungan. Napakadalang ng interagency na yan. Yun nga ang problema. Alam naman ng national government kung gaano ka-challenging yung problema para ma-mitigate yung sa baha, di ba? Yung malawakang pagbaha. Nangyayari, ningas kugon. Saka lamang ginagawa yan. Pagka after ng bagyo, tapos paulit-ulit, bukas mga kalawang, mababaw na naman sa limot. Tapos, ang mabigat, marami ring mga factor kung bakit tayo binabaha. Tama, yung palpak na yung good governance, political will. Yes. Good governance, political will. Kasama sa political will kasi marami talaga minsan in-explain ng MMDA yan nung panahon ni Bayani Fernando. Nung nasirang Bayani Fernando. Na isa rin sa nakakasagabal kung bakit yung daluyan ng tubig baha patungong Manila the Bay kasi yung mga informal settlers. So kung may good governance ka, tatamaan at dapat malinaw Malinaw yung mga daluyan ng tubig baha patungo sa Manila the Bay. May mga hindi lang informal settlers yung may mga nakasagabal, pati yung mga malalaking structure. Kunyari, malay natin dito sa likod natin ng malaking building, kung tama ba yung sewerage system nila, kung tama yung drainage system nila, di ba? Kaya malaking bagay ito kung magtutulungan ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at pati na rin ng pribadong sektor. Alam mo, Marlon, kaya yung kalas-kalas sila, it all boils down to the control of the budget. They didn't want to share it to another agency.
parang gusto nila centralized. Natumbok mo yung kalas-kalas sila. Alam mo bakit? Bakit kalas-kalas sila? Kasi sa bawat departamento nila, gusto nila, skopo lang nila yung komisyon. Skopo lang nila yung pinagkakitaan. Kaya ayaw nila makipag-ugnayan. Ang nangyari, ang nagsasuffer, yung taong bayan. Yun namang malungkot na, kaya kailangan ng political will at kailangan dito yung isang pinuno na hindi tamad, isang pinuno na hindi lalamya-lamya, kundi isang pinuno na talagang may kamay na bakal. Nasaan yan? Sigurado ako wala ngayon yan sa Malacanang. Sigurado ako wala ngayon yan sa Malacanang. 101% wala ngayon yan. Sino yung nayupo natin? Wala, nabudol tayo. Nabudol tayo, Pam. Alam mo, ang ganda nung story nung Saksi Online. Nabasa mo? Yes. Ang sabi ni Attorney Vic doon, kinote si Attorney Vic Rodriguez, dati Executive Secretary. Sabi niya, huwag tayo pumayag na ibaon sa ingay ng politika ang mga dapat panagutin sa dilubyong sanhi ng malawakang pagbaha, dulot ng bagyong Karina at Habagat. Oo, Marlon, kasi napakadaming issue na inilabas para matabunan ang issue na na-fact check ka ng Mother Nature from the right after you delivered all your lies sa SONA. Kaya nga sabi ni Atty. Vic, singilin natin ng Marcos administration kung saang lugar nila inilagay ang 5,500 flood control projects na ibinida at pinalakpakan sa SONA. O yung mga pumalakpak dyan, ano na? Richard Gomez, come on. Anyway, bukas may hearing. Bukas may hearing sa Senate, mataas na kapulungan. And pangungunahan ito ni Senator Bong Revilla na siyang chairman ng Committee on Public Works. Kaya lang, si Senator Bong, although veteranong senador na rin, matagal na rin siya senador, kapartido siya no? Kapartido siya ng Pilipinas? Bagong Pilipinas, no? Kapartido siya ni House Speaker sa Lakasen. Ito pa yung nagbudots lang nanalo? Ito pa yung merong sa paa? Yung anong tawag dito? Bakal. Napila yan eh. Nabakal. May pilay pero nagtititig. Mali mo naman, Pam. Tingnan natin kung paano niya mapano. And ito yung wag ako ayoko tingnan muna doon sa chairman. Gusto kong tingnan to kung sino-sino. Chairman yan. Maraming magagaling na senador. Ito nga papunta ko Pero hindi siya Kung sino-sinong senador yung darating bukas. Hindi si Bong Revilla. Kung sino-sinong senador yung naniningil. Ay, wait, Marlon. Kung sino-sinong senador ang tunay na bubusisi. Kung nasan yung 5,500 flood control projects. Sites na yan. At kung sino yung, kung nagamit ba ng tama yung 450 billion projects doon sa 5,500 flood control projects, yung pondo kung nagamit. At kung sino-sino ba dapat talaga managot. Kasi hanggang ngayon, 1 week na, marami pa po tayong mga kababayan ang hindi nakaka-recover. Pamkapon lang sa Quezon City ako, nakatatlong meeting ako. Hindi ko lang babanggitin yung isang kumpanya. Ibuka kasi ako ng Reapic Acid. Sinong susunugin? Hindi doon sa swimming pool ng kapitbahay ko, kailangan pagtipla ng chlorine yun. Palinis yun, saka sa chlorine. Doon sa kapitbahay ko. Anyway, grabe yung opisina nila, Pam. Hindi siya ganun kalaking kumpanya, pero kilala siya pagdating sa mga chemicals. Binaha, pinasok ng tubig baha, tapos nakita ko rin sa parking lot, ultimo yung mga resibo. So, ibig sabihin, ultimo yung mga negosyante. Sobrang naapektuhan. Malaki, maliit, at medium businessmen na na kumpanya, na apektado sila, hanggang ngayon wala tayong nararamdaman na tulong. Hindi lang yun at alam ko hindi lang ito yung mga opisina. Meron pa akong kaibigan pa. Lahat ng mga sasakyan niya, lahat ng negosyo nila, tracking saka delivery. Lahat ng mga sasakyan niya, mga trucks, inabot ng baha. Truck na yun inabot ng baha. So hindi niya alam ngayon paano siya makaka-recover. Tapos, pag ikot ko ng Quezon City kapon, Pam, Sandamakmak. Quezon City, Manila to. Kasi kumain pa ako ng Pares. Punta pa ako ng Manila. Diba? Sandamakmak pa rin po yung basura one week na. 1 week na. At itong sandamakmak na basura, ang pangit na tingnan sa mata ng tao, sa mata ng publiko, nagiging cause pa to ng sakit. Kasi yung mga langaw na nandun. At dahil nga hindi nakakot yung basura, ano ba to? Pag umulan na naman ng malakas, malamang sa malamang. Asan ang LGU dyan, Mark? LGU and executive nga. Saan? LGU, yung nga inaano ko, anong aksyon na ang ginagawa niyo? So, tapos bigla na kayo magpa-concert. Kailan yung concert nila? May concert na naman sa Tacloban. Lagi na lang si Tacloban ang kanilang ine-entertain, Marlon, no? Dahil, madalas din kasi masalantayan. At, Napakamanhid ng gobyerno to. Hindi niya nararamdaman. At alam ko, marami na mga negosyante, mga maliliit, at katamtaman o malalaking negosyante ang labis na umaray. Huwag na lang muna to mga negosyante. Yung mga ordinaryong mamayan, yung mga kapitbahay po natin na ultimo yung motor na kotse na buong nilang pinag-iipunan para mahulugan. on Friday, Marlon, August 2, 5 p.m., RTR Plaza, Tacloban City, nandyan ang Sponge Cola. Wow, di ba? Good luck. Yan ang bagong Pilipinas na matapos ang baha, hindi pa nga nakaka-recover ang mayorya ng mga kababayan natin na biktima ng baha. Pinasok yung kabayan hanggang first floor, second floor, di ba? May ginawa na ba kayong programa o tulong para magpaabot ng tulong sa kanila? Paano uli makakapag-umpisa to? Yung mga sopa nila, yung mga gamit nila, appliances na inaanot ng baha.
Nakakalungkot pa, nakakalungkot. Ay, sa comment, Marlon. Oo. Kung saan ang concert for a cause ang ginagawa nila. Concert for a cause is you call for for people to help, di ba? Yes. To give financial help or ask for goods to help yung mga victims, Marlon. Hindi nga eh. The mere fact na you can afford as a government to pay talents and setups or settings na ganyan na concert type, ibig sabihin, you have the money to spend. Mahina ang 2 milyon, 5 milyon sa ganyan setup pa. Magkano sound system? Wala pa talent, ha? Wala pa. Kaya nga, sabi ko nga 5 milyon eh. Magkano ang setup ng sound system? Magkano ang Lights. setup ng ilaw? Magkano ang setup ng stage? Security? Ha? Yung production? Yung sound system mo, sabi mo na, yung talent mo, Yung talent, yung, diba? yung ano tawag dyan, venue. And sa mga panahong ito na hindi pa nga nakaka-recover yung mga kababayan natin na biktima, may gana kayong magpa-konsyerto? Napaka-insensitive nyo, napaka-manid nyo. Na palibhasa, sobrang malalaki ang bahay nyo, na hindi nyo inabot na pasukin ng tubig baha. Pero majority po ng mga kababayan natin, hanggang ngayon hindi nila alam paano mag-umpisa. Paano uli bibili ng mga kasangkapan nila sa mga kagamitan nilang inanod ng baha. Paano uli mag-uumpisang bumili ng bagong sakyan o ipagawa ang mga sasakyan na nabaha. Hindi pa fully paid. Hindi pa fully paid. Yung iba fully paid nga. Tapos kailan ka nakabayad, saka naman mangyayari ng ganito. Alam mo, Nakakalungkot po. nabanggit ko kanina, no? Hmm. Yung mga napuntahan mo kahapon, Hmm. mga negosyo, mga may kaya naman sa buhay na salanta din. Kasi Marlon, if you are up against nature, nature will always win. And Tama. ibabalik at ibabalik ka niyan sa pagiging tao mo, regardless kung ano ang estado mo sa buhay. Walang value ang pera mo kung lahat na ng nasa paligid mo, nasalanta na. Tama yung kasabihan na basurang itinapon mo, babalik sa'yo. Pero Pam, merong gobyerno, merong estado at tungkulin nila na pangalagaan yung interes, kapakanan, seguridad at kayusan ng taong bayan. Kasi kaya ka nandyan sa gobyerno para magsilbi sa bayan. Hindi para magpasarap, hindi magpakonsyerto, at hindi para pagnakawan ang kabangyaman ng Pilipinas. Yan kasi ang hinahanap natin ngayon na ugali ng isang leader na wala tayo. Tama, sabi ni Cora McCarver, masawal pa sa nasunugan, kawawa naman. Totoo po, halos para na rin silang nasunugan. Ang nasunugan, ang nakikita kasi natin, wag naman. Yung mga nasunugan, nakikita natin, puro abo. Puro dumi ng paligid ang makikita. Ito, putik at basura. Tama yun. Para walang iniwan to sa isang biktima ng sunog. Lalo yung mga inabot yung hanggang second floor ng bahay. Ultimo yung kama, ultimo yung mattress, yung kutsyon ng kama nila, una nila mga basa. Nakakalungkot pa kasi yung microwave mo, oven toaster mo na pinag-ipunan mo yun, napanalunan mo sa raffle sa kumpanya. Kahit sabihin mo, Marlon, na ito ay mga materyales lamang, material na bagay. Paham, mga basic needs. Pero basic needs natin to, kailangan natin to sa bahay. Di ba? Yan, gusto ko sabihin. Kahit pa sabihin na, material lang, napaka-materialistic nyo yun. Hindi yung sasabihin, at least ang dapat na pasasalamat nyo, buhay kayo. Buhay kayo, pero hindi yun yung comfort na, kahit pa sabihin barong-barong, pagpasok ko dun sa barong-barong na yun, bahay ko yun. Home, it is home to me. Tama. Di ba? Tama. Kaya lang hindi yung ibang understanding ng tao, basta naayudahan ng isang beses, tapos na obligasyon nila. Tapos si PBBM, nakontento lang na sumakay ng six-wheeler truck, military truck, umikot. Nakontento ka, di na pinapahabol mo pa yung iba para lang mamigay ka ng ayuda. Inalam mo na ba, meron ka na bang solusyon o meron ka na bang programa para makapag-umpisa uli itong mga kababayan natin na biktima ng Meron baha? naman, masyado ka naman, di ba? Ang sinabi niyan, yung ganyan, the flood control projects, we have to revisit because it's not working anymore. Anak ng pusa ko, Tingo. Binida-bida mo nung nakaraang zona, 5,500 na Yung mga kompleto na. raraboys Yabang. mo, Talagang nag-cheer kung pa todo sa'yo, palakpak pa may mga kiss-ass na mambabatas, di ba? And here you are the following day or two na nandyan sa ODC, Office of Civil Defense, OCD. Oo. Nandyan sa OCD doing, a preliminary kung ano ang mga unang impormasyon na pumapasok dahil sa bagyong Karina. Ma-ambush interview ka to be asked yung kung palang mga flood control system. Tapos, I don't think this is the right time to talk about it. Di ba? Because there's nothing really to talk about. Hindi kasi Ang wala kang power alam. nun. Wala kang alam. Ang paho kasi wala kang nararamdaman para sa bayan. Ang nararamdaman mo lang ay para sa sarili mo at para doon sa mga bulsa nyo. Pero napakamanid nyo. Sobrang manid nyo. 1 week na po. Karamihan, majority, o halos lahat ng mga nabiktima ng baha ay hindi pa rin nakaka-recover hanggang ngayon. Yung iba, pumapasok na sa kanilang trabaho. Alam mo saan galing yung uniforme o damit nila? Tulong na lang ng kaibigan, kapitbahay. Asa ng gobyerno? May gobyerno pa ba? Meron pa bang estado? Ang pinaka-ano dyan, Marlon, ang pinaka-practical na tanong dyan, nasan yung 5,500? Why can't you pinpoint where it is? Where these flood control systems are located? Bukod dyan, saan nyo dinala yung multi-billion
piso At ito, na tinustos nyo dyan sa pinagmamalaki yung 5,500 flood control project, pero wala naman, palpak naman, at ngayon, sinasabi mo na outdated na. Okay ka lang? and I think we all have the right to know sino-sino yung mga Mismo, contractor behind these projects. dapat mahubaran sila ng maskara, Yeah. dapat kilalanin sila, at dapat papanagutin sila, alang-alang sa dinanas na hirap ng mga kababayan natin. Contractors, Marlon, sa isang national budget expenditure na ganyan, kanino naka-assign ang budget? Di ba Congress? Sa Congress. At alam natin to, this is for a fact and you cannot react violently kay Kong Zaldico. Kong Zaldico is the head or chairman of appropriation. Appropriation means money. It means treasury, Marlon. Tama. And we all know also for a fact that, and this cannot be denied by Congressman Zaldico, that he is, prior to his stint dito sa Congress, one of the biggest contractor of the country. Nasaan yung checks and balances doon? Why will you involve a businessman involved in money making as your head or chairman of or committee ng appropriation? Naalala ko yung tweet message ni Senator Ping Lacson. Ikaw naman ba? Ito, tinatin ko yung mga congressman, di ba? Sinagot na to kay Oo, DJ Chacha. kay DJ Chacha, di ba? Sabi niyang ganyan. Sabi kasi ni DJ Chacha, last year, 147.5 billion pesos and ang total budget for flood control projects for Metro Manila only. Sa laki ng halaga na yan, paulit-ulit pa rin ang problema natin sa baha. Anyari? Sumagot si Senator Ping. Lacson. Oo. It is because most of the budget for the flood control projects flood the pockets of the proponents in Congress in connivance with the implementing agencies and their favorite contractors. That's why the call of former ES Vic Rodriguez na isiwalat at i-expose or ilabas ang listahan ng mga contractor na yan is a valid call, Marlon. Tama. Bukas, magkakahiring, sabi mo, no? Okay nga, yun nga yun. Interesting to, dito natin makikita yung galing, dedikasyon at tunay na makabayan ng mga senador na kung gaano ba sila kahusay magbusisi. Kasi sigurado ako, kung panahon pa ito, nandiyan pa si Senator Ping, bubusisiin niya to. As in no holds barred na talagang walang makakapigil sa kanya para punto por punto hihimayin niya kung saan napunta ang pondo. At kung walang gagawin, magpapakita ng kainutilan o kabobohan yung mga senador natin. It's about time talaga. Panahon na magbago na ng muka sa Senado at Kongreso. Oy, I understand. Yun ang sinabi mo kanina. Sino-sino kaya ang mga congressmen? Hindi yun, di ba? Question. Senador, Kasi, Senate, to question or participate dito sa hearing. Because kahit hindi ka naman miyembro ng komite, Marlon, you have the opportunity to join. Pwede. Parang yung Pidea-Leaks, di ba? Inabangan ng lahat ng marami kung sino ang uupo doon at maglalakas ng loob na tanungin ng isang Jonathan Morales, and everyone already knows na merong isang FL na involved doon. This one, already everyone knows na isang malakas na kongresista ang involved. Isa or marami sila. Marami. At gobyerno mismo ang involved, Marlon. Will you now have the courage and audacity to question it? At saka hindi na ito usapin ng politika. Hindi na ito usapin kung maka-BBM ka ba o kung maka-Duterte ka. Usapin ito para sa kapakanan ng mamayang Pilipino. Usapin ito para sa kaligtasan natin lahat dahil yung bagyong Karina ay mauulit at mauulit. Nasa letrang C pa lang po tayo. I don't know, nakapasok na ba ang bagyong Dindo? So marami pa ulit na bagyong papasok sa letter E, letter F, hanggang Y. Kasi ang pinakanatandaan ko lang bagyo na pumasok sa Pilipinas, hanggang letter Y, yun yung pananalanta naman ng bagyong Yolanda. So, we'll see. Pakita nyo galing nyo. Dahil kapag nagpakita kayo ng kawalan nyo ng interes, pag nagpakita kayo ng kabubuhan nyo, taong bayan po ang uusga, tahatol sa inyo. And dapat talaga magkaroon na ng bagong mukha sa Senado pa. Marlon, on the next typhoon na di mo ipapasok sa bansa natin na papakala ng Guindo, how weird it is that Verifiles, Press 1 PH, and Rappler are fact-checking it na hindi ito totoo. Paano ulit? Pinacheck kasi nila na hindi totoong may powerful typhoon forecast na Dindo. Tapos, yun ang sabi ni Verifiles, no forecast on powerful typhoon Dindo coming to PA, to the Philippines. And then Rappler naman napaka-politicize nung nila fact check. Post-warning of tropical cyclone Duterte is fake. Yeah, true enough. Probably true na, fake na. Fake yung pangalan Duterte. Pero para yung napaka-petty na yan, napatulan mo at bigyan mo ng oras, hindi ba masyado kang politicize niyan? And how can you fact check a natural occurrence like this? Probably hindi siya strong, but kung dumating siya, does that make you right? Because ang fact checking nyo is on the premise na dapat malakas ito. Media pa ba kayo, Rappler? Bahagi pa ba kayo ng ika-4 na estado ng Pilipinas, Rappler? Nakakalungkot, no? Bumabagsak na yung mga
napaka-importante at mahalagang institusyon sa Pilipinas, nawawala na. Wala, hindi na tao yung mga to. Alam niyo, sabi nga ni Pipi Sara kay Romel, batas ka lang, hindi ka Diyos. Kayo naman tao, kayo hindi kayo Diyos. And wala na kayong issue sa katawan talaga, kundi Duterte. Oo. Ha? Hindi ba pwede maging issue nyo sa katawan, yung kapakanan ng mamayang Pilipino? Nasaan Yung katotohanan? Ito, i-challenge natin, labas Vera Files, labas Rappler. Nasaan ang fact-checking sa mga datos na inilabas sa SONA? Unahin na natin yung 5,500 flood control systems na yan. Ilabas niyo. Kung si PRRD nagsalita ng SONA na yan, malamang wala pang 24 oras, naka-fact-check na sila. Pero ngayon, lantad na lantad yung kasinungalingan ni PBBM na maayos yung 5,500 flood control project. And after 2 days, nalubog tayo sa baha. Asan ang fact-check nyo? Wala. Tao rin kayo, minsan mabibiktima din kayo ng kalamidad. At wag nga sabihin ko, wag sanang dumating na kayo mismo ang mabiktima ng baha, ang tangay ng baha, at pasukin ng kabayan nyo. Oh well, mga nasa kondo to mga to. Diba? Mga nasa kondo mga to. Anyway, naniningil din ng kalikasan. Naniningil din ng kalikasan. Nasa kondo ka nga, Marlon, kung ang susunod naman na kalamidad, na prepared ba tayo, ang tinatawag na the big one. Correct. Hindi naman lalabas ang salitang the big one kung hindi yan na-forecast or hindi na pag-aralan ng siyensya yan, Umikot po kayo, daanan nyo ngayon yung, maigi nga sa Marikina, nakita natin nung pumunta tayo nun sa Relief Operation Center, clean up time na. Yung Maynila, yung Quezon City, wala pa po. Nasaan kung sa Maynila, nasaan si Mayor Lacuna? Anong ginagawa ng kanyang grupo? Pati yung Quezon City. Quezon City. Umilikod ng Talayan, kasi umikot ako Joy Belmonte. Mayor Joy ang dami pa. And alam to ng mga kababayan natin na inabot. Ang gabundok pa rin yung, at hindi lang isang pulumpo ng basura. Meron dito, tapos ilang metro, mga 10 meters, meron uli. Kasi alam mo naman ng mga bahay sa atin, bawat kanto, may papasok, may looban na sa loob, di ba? May looban na mga kabahayan, di ba? May kabahayan sa mga looban, di ba? Yun yung, hindi pa rin nakaka-recover and nakakalungkot. Ito, laki na nitong, Hindi pa rin nakaka-recover, paparating na isa. Kung hindi yung the same basura, ang aagos dyan na siya yun and ang mabigat, walang ginawang programa ang gobyerno para yakapin o tulungang tumayo yung mga nilubog ng baha, yung mga maliliit na negosyante. At hindi ako magtataka kung bukas makalawa, merong grupo ng mga businessmen, ang grupo ng mga negosyante ang magpapahayag ng kanilang disgusto at pagkairita dahil sa kapabayaan at pagiging manhid ng pamahalang Marcos. Wala, napaka-detach nila sa realidad. Insensitive. Grabe. Detach sa realidad, tama. Kasi mga hindi na nila elitista, tao pa hindi yung mababa sa lupa para makita, ito na pala ang ganap sa bansa ko, ba't hindi ko na-realize to? Dahil nandiyan ka sa tuktok ng Tatsulok, bababa ka rin naman sa base mo. Dahil yung base mo na yan, ang naglukluk sa'yo dyan sa kung saan ka mataas ngayon. Mismo. Tama ka pa. Tama ka. Sila dapat sa base nila. Nakakalungkot lang. Hindi yung ganyan na bumababa lang kayo pag eleksyon, nang gagamit kayo ng tao. Tama ka. Tapos ikaw, pagkakataon mo ang for the 3 decades, nilampaso kayo, winakwak kayo at ginudge kayo ng tao as corrupt people, thieves, magnanakaw, sinungaling. Pagkakataon nyo na sana. Iba yung imaheng yun, di ba? Pero wala, pinapalala nyo. Mas malala pa kayo. Nakakalungkot lang. Noy P. Sneaker Kicks, watching from San Jose, California. Hello po. Last Precious, Miss Good Chat, Ugoy. Ganun. Dali, ang bubukas din ako. Nakakalungkot lang, no? And totoo yung, maraming makaka-relate dito. Nila Almar, minsan din kasi mga tao walang discipline about sa basura. Then mga nasa government, walang pakialam. Totoo. May problema talaga tayo dun sa segregation scheme. And kahit naman ako guilty pa, pero hindi. Kahit pa paano iniiwalay ko na. Guilty rin na, di ba? Paano mo iiwalay yung nabubulok sa hindi. Pero kung may political will ang national government para kumpasan, manduhan ang local government, tapos ang local government naman ang magbibigay timon sa barangay level, magiging maayos ang lahat Magiging maayos and hanggang ngayon, and bago ko pakalimutan, yung reclamation, isa yan sa tinuturong dahilan. Diba? Yan dyan sa Manila Bay. Sa Manila Hindi Bay. umano'y involved ang mga gatsalyan sa Yun, diba? Na development, diba? So tingnan natin kung mahalungkat pa ito bukas. And si Senator Win, nagulat talaga ako dun sa inasal niya kay Attorney Harry Roque. Nakaraan. Unang-una, magkasama sila sa Unity Slate. Di ba? And pangalawa, nung nakaraan, nung hindi pa nagdedeklara bilang Vice President si Inday Sara Duterte ni PBBM, nag-a-apply si Senator Win na maging running mate ni Inday Sara sakaling tumakbo si Inday Sara sa pagkapangulo. Tapos ngayon, may narinig ba tayo ni Haniho na pahayag nung tinanggalan naman ng security si VP Sara? At dahil ba kaya nagkakaganyan si Senator Win? Dahil ang kapatid niyan, si Secretary Rex Gatchalian, ay nakikinabang naman sa pamamahagi ng ayuda.
Well, ganyan talaga Grabe yung ang mga best napakabulok, interest, no? Marlon. Napakabulok Pero ng Marlon, ang political isang magandang balita is, hindi nabigyan ng permit ng NHCP. Oo, tama. Para maipagpatuloy ang development na nagaganap dyan sa Manila Bay. Dahil sa premise ng mga violations na nagawa nung sakop nung ano tawag dun? Sakop nung reclamation. So, hindi sila binigyan ng permit to proceed. Tapos, despite di umano sa presence ng isang Senator Win Gatchalian doon sa meeting ng board na yon. Na dapat nag-inhibit siya or siya na mismo Father mo eh. Oo. Anyway, ang tumutol yung National Historical Commission of the Philippines, NHCP. Kudos po sa inyo. Maraming salamat dahil dahil umaaray din naman ng DFA, Marlon. Dahil sa DFA, alam mo yung area nila na ano rin, yung matatabunan na ng mga skyscraper na gagawin ko dyan. Huwag natin kalimutan, recently lang may nahuli mga Chinese nationals doon mismo sa reclamation area. Natanong na ba? Nabusisi na ba kung kaninong kumpanya nagtatrabaho itong mga Chinese national na to? Kasi may nagsasabi, kaya nga dapat mabigyan linaw, may nagsasabi na nagtatrabaho raw ito sa kumpanya ng pamilya Gatchalian. Kaya dapat mabigyan linaw. Ang question ko dyan is, ano ang ginagawa ng isang Senator Win Gatchalian dun sa meeting na yon? Is he trying to like influence the decision or... Actually, siya lang makakapagsabi niyan, pero kung tayo third party titingin, oo, makaka-intimidate yun, di ba? Pwede niyang itanggi. Mapapauo ka na lang. Correct. Pwede niyang itanggi. Gusto ko yung may nag-comment pa, basahin ko lang Melvin Lakindanum. Marlon, ang isa sa problema talaga ay ang bilis ng progress kaya puro sementado na ang napakaraming lugar at hindi na sisip-sip ng lupa ang tubig na dapat kapag ganyan inayos drainage system. Tama po kayo. And speaking, yung mga sementadong lugar, Pam, ang dami na yun, nahalata na naman yung mga ampaw na kalsada. Yung mga hindi, yung binuhusan lang, tapos yung dahil kinat, napakalaking hinabol mo yung 30% commission. Marami na naman po, asahan na naman po. Ngayon pa lang, meron ng mga kakalsadahan na lubak-lubak. And dahil lubak-lubak, makakasagabal yan sa daloy ng trapiko. Uy, thank you daw sa anak mo na-deliver na yun. Ay, salamat. Sino po? Sabi ni Beth Gatasi. Ay, thank you po. Nasa Amerika po siya ngayon. Ganun. Ay, si Boss Josel. Ayaw ko kung nagkausap na sila. Nasa Amerika po. Nag-order na ng Dino DMMC, oo eh. And ang sabi kanina ng engineer, malapit daw sa office niya yung yung may post office na malapit sa kanya. Hindi niya lang alam kung yung Amerika to. Kasi parang ang Dakota, USA is 3 hours driving lang sa Winnipeg. Hindi pa alam kung dito sa Kabuyaw, binubungkal kasi binabaha daw after rehabilitation, mas mataas na ang baha. Grabe, di ba? Sa Kabuyaw, ang mayor ng Kabuyaw si Denny Said. Mayor, Dena. It cannot just be a flood control project. It has to be a flood risk management wherein it's composed of a chain of solution. At saka interagency talaga. End-to-end solution dapat yan and interagency or team effort. Diba? Hindi yan effort ng isang ahensya lang. So, it must be comprehensive and holistic, Pam. It must be, ano yun? Hindi uod yan? Uod ba tawag yan? Hindi, ano yan? Caterpillar? Di ba? Dito mga ngati yun, parang pantal-pantal. Iyan mo lang. Baka mamaya, huwag mo isipin. Good job, Yusek Pam. Binitrol Buster. Nasa gulat ko. Ayun. Risk management. Tama. And holistic yung approach. Holistic approach. Political will, comprehensive, holistic. Ay, ambot. No wonder, Pam. Dito mo talaga kailangan yung taong nakapag-aral. And no wonder, pag hindi tapos yung presidente mo, hindi tapos na. Sorry di ko alam paano ka naman matatapos sa pag-aaral? Kung puro pagdudurog ginagawa mo. Ikaw ang pinaka-may edad na natagalan mo yung pagiging durog. Oo, no? Diba? Niyakap mo na, nagpakasal ka na, no? Sa pagdudurog ng paminta, no? Pamintang puti. Oo, diba? Dahil may pamintang buo. May mga pamit. Oo. Grabe. Uy, Bambi, hello po. I agree host. Last precious host daw. Hostess. Totoo yun, Marlon. Totoo yun. Na parang sabihin na natin, a perfect example is BGC. Yes. BGC, Marlon. Ang ganda-ganda ng sistema dito sa BGC. Kahit gaano kalakas ang ulan, wala kang makikitang baha dito. Pero, paglabas mo nasa tabi nila. sa may Kalayaan, sa Taguig proper, sa paglabas mo sa kung saan kalapit na lugar, naandoon ang tubig. Dahil, syempre, ginawa mong maayos ang sayo, ikinonect. Yung daluyan nun. Yes. Tubig yan, dumadaloy yan. Kapag ang tubig wala nang madaluyan, may ipon, doon mo masasabing may baha. Di ba? Tama. Tama tayo. Tama. Tama yan. Minsan kasi, Marlon, it takes
political will, and sometimes just a pinch of common sense para ang proyekto mo ay mag-improve receive. And higit sa lahat, yung tunay na pagmamahal at malasakit sa bayan. Totoo, ikukunik mo Napaka-importante. yan, ikukunik mo sa labas dahil dapat ikaw, kung meron kang, anong tawag doon? Amor doon sa Amor. mga kababayan mo, ilalabas mo. Malasakit pa, malasakit. Oh. Ilalabas mo Compassion. ilalabas mo sa BGC, pero ang paglabas mo sa BGC, may Makati, may Taguig, may Quezon City, May Mandaluyong. Pasig, may Mandaluyong. Eh di sa kanila mo itinapon ngayon ang baha. Diba? And ang masaklap pa, kakaiba to nangyaring pananalanta ng bagyong Karina. Kasi yung mga dating hindi binabaha, binaha. Yung mga dating hindi naundoy, naundoy. Baka hindi nila inaasahan lahat na bulaga. Ganyan na Kasi walang preparation din na nangyari. You know, Marlon, kung meron kang foresight at vision, sometimes preparation comes secondary kasi na-prepare mo na eh. Correct. Diba? The same thing with what happened dito sa DepEd schools na mga na-insure ni VP Sara. So nangyari ang sakunang ito. Ayan, insured pero matatagalan ng pagpapagawa pero insured. What do you mean na-insured? Pina-insure niya sa mga ganitong kalamidad kapag merong So ibig sabihin, kung ano yung damage, sasagutin ng insurance? gobyerno. Gobyerno. Maganda yun. Magandang idea yun. Pero hindi siya educator. She's a lawyer. Diba? She's a lawyer, pero may malasakit eh. At saka may forecast. May forecast. Meron kang vision. May vision ka for your... At doon sa vision na yun, kailangan mo rin ng mission. Yun yung vision, di ba? At ang vision mo para magawa mo, kailangan mo ng objectives. Mismo. Mission, vision, Layunin, objectives, tama. Kasi paano So ano na ba to? Thesis na ba to? Thesis na yan, ano? Sa analysis na lang muna tayo. Para yung course of action nyo, ay nako, ambot. Nakakaano lang pa, basta nakakainis. Kaya tama na isiwalat, i-expose kung sino-sino yung mga contractors. Hubaran sila ng maskara at parusahan. Parusahan. At itong mga contractors na to, pasukahin kung sino ang mga humingi sa kanila ng commission. Although mission impossible to. Napaka-mission impossible nito. Pero kung gagawin lang to ng mga politiko, pagkakataon nyo na Senator Bongo, Senator Bato, na mahimay ito, ng mga DDS senators. Kung sino manghuhubad at whoever will champion this flood control hearing, Marlon, tulungan nating manalo sa midterm. Mismo. Yeah. Mismo. Tulungan And nating mind you, manalo sa Pam, midterm. August na, bukas August na, no? September, maglalabasan na uli ang mga politikong nagnanais EPAL, tumakbo, oo. mga EPAL. And pagkakataon to, and we'll see, hinahanap ko talaga pa yung kaibigan natin, Senator Alan Peter Cayetano. Nawawala. Nawawala si Senator Alan. Hanapin na lang. Na kung gaano siya kagaling, kakisig, yung masyado niyang binalaura yung Vice Presidential Debate, si PBBM. Ngayon, wala. Ngayon, tigil tahimik ka, napipi ka. Naglilinis So na ano, ng kayo na ba yung kayo na ba yung makabagong mukha ng trapo? No? Na dati, nung mga batang mambabatas kayo, anti-trapo kayo, tatapang nyo ngayon, nandyan ang mga issue na pwede nyong ipaliwanag, tulungan ng taong bayan. At sigurado ako, sa Taguig marami rin na baha. I'm very sure. Sigurado. May mga mabababang lugar ng Taguig, Marlon. Yeah, ewan ko na. Ang daming mga netizen Wala dahilan, sabi ni Capreso. mismo. Marami rin tayong mga katetike-ebo, ang gaganda ng mga. Kailan pag pinasa po kasi namin lahat, yung narrative naman namin, hitlak sa mga paulit-ulit ka raw, sabi nila Precious. Arnold Villarias, maayong buntag, third floor. Shout out dire sa Cebu, maayong buntag po. Ili Rose Lily, good morning. Sino? Miss April, naku, mauubos mga politiko sa PH, sa Pilipinas. Isa pa issue dyan, Pam and Marlon, ay kulang ang pag-drainage. Yan, yung dredging. Yeah, yung dredging Diba? sa mga ilog, Hindi tama. nila talaga ginagawa. Yung Hindi dapat- malalim. Dapat Pam kasi ang dredging, ang paglilinis, continuous to, yung trabaho to. Hindi yung ginawa mo to, tapos saka ka na lang uli pag may bagyo. Dapat to, kung araw-araw o thrice a week naghahakot ng basura sa mga kabayan, dapat to ganun din. Thrice a week ang dredging. Unang-una, lumilitaw na 1 billion project a day ang pondo ng gobyerno. And saan iniubos mo? A day. Paano mo ubusin yan? Paano mo ubusin yan? Unless na tinapyasan niya ng 30%, 20% commission o 40% commission. Kubaran, Sino sila? Mga contractor na involved So, dyan. tama yung panawagan ni Atty. Vic. Tama yung panawagan ni Atty. Kasi sana, no? Si Atty. Vic Rodriguez na lang yung nasa Senado, no? And sigurado ko, yari ito mga to. No? Mauhubaran sila. Paano yun? Paano mo naman i-address yung issue? Sige, medyo mag-light na tayo pero heavy topic pa. Okay, sige. Mag-light na pero heavy Oh. tayo. Paano mo naman may i-address yung issue na nasa administrasyon ngayon ang makinarya na tinatawag sa COMELEC? Now, is this another reason for us to fear na maaaring ang lahat ng maiupo sa midterm election mga administrasyon? Kasi Pam, kung ikaw senador, congressman, at binibigyan ng pagkakataon para magsagawa ng investigasyon in aid of legislation,
hindi mo naman dapat pangilagan kung tatamaan ng Pangulong Bongbong Marcos eh. Dahil nasisiguro naman ako, maaaring mali ako, baka sa sariling bulsa ni PBBM walang dumating. And baka tingnan natin kung may dumating sa sariling bulsa ng asawa. Tingnan natin kung dumating sa sariling bulsa ng pinsan. And iba pang mga sariling bulsa ng mga politiko. Ngayon, kung may political will ka at kung may malasakit ka para sa bayan, ubaran mo sila. Pagkakataon mo talaga. Kasi pag inubaran, ito rin yung pagkakataon para matulungan nyo ang PBBM dahil napahiya ng gusto sa kayabangan niya. May nag-feed ng maling datos sa kanya at ito namang isa, kung di ba naman timang, basta binasa na lang, nang walang counter-checking na nangyari. Oo, yun ang problema dyan. Dahil nga hindi ka bumababa sa tao, sa mga proyekto mo, hindi detach ka ngayon sa realidad na kapag ikaw ngayon ang nagsalita at sinubuan lang ng maling informasyon, sinabi mo kang timawat, tatanga-tanga dyan. No wonder, Pam. Ganyan tayo ng campaign. Hindi niya tayo binabaan, di ba? Nung sinubo natin yung 20 pesos per kilo ng bigas, may wala na siyang tanong-tanong. O, sinabi, o ngayon, sinisingil ka. Di ba? Dapat kasi kung matinong leader ka, kung tao na lang, kung matinong tao ka. matinong tao ka. Di ba? Nabanggit mo, Marlon, kanina kung walang nakarating sa bulsa ni Posible, ni BBM. Pero sa may asawa sa asawa, pwede. Kaya lang, ang bulsa ng asawa. Oh well, bulsa tama ng ka. asawa is Bulsa rin ng ano. right pocket, left Left pocket. pocket. Tapos yung sa pinsan, back pocket yan. O tapos kung sino yung mga alipolis nila, may cargo pants, Marlon, may bulsa din yun Oo sa nga, baba, no? di ba? Hindi, sa mga Jeprox, ano yun? Kay Kuya Chocael, Chico Kael, Chicho Kael, di ba? Meron pa ano eh, yung 6 packet. Six packet? Oo, meron pa nun. Mga nakakulduroy, 6 packet, di ba? Mga Jeprox. Si Chicho yung baka Jeprox kuya mo. Hindi ko na alam kung laki sa layaw. Ayun. Yung ano ano yun, nakasahataw. laki sa ato, laki sa antabayanan natin bukas to. Tingnan natin kung mahalata naman natin dito kung sino lang nagpapabibo. Totoo. Naabangan natin dito Ano yung oras committee ito bukas, report. Marlon? 10 o'clock. Yun. 10 o'clock. Sabi ng mga tropa nating Senate media. So dapat 10 o'clock, either after 10 tayo or before 10. Hindi ko alam kung on time nagpapatawag si Senator Bong. And I believe medyo conscious sila ngayon dyan Sa dahil oras kaka-open ng session. By 3 p.m. dapat kasi tapos lahat ng committee hearings. dapat nga to committee as the whole eh. Dapat ano sa plenary. Oo, sa plenary hall eh. Kasi ang daming naapektuhan dito. Ayun, sana. Ayun, Aimo Marcos, puro ka. Mismo, kanina na-interview siya sa DCRH kay Kong Angelo. Wala lang, sinabi niya lang yung Nagdasal na naman. oo nga, hindi niya alam saan napunta. So ano na gagawin nyo? Kung saan napunta, di ba? So talagang ganun lang, talagang generic statement lang. Yan ang sinasabi ko na packet A, B, C, D, E, left, right, back, side, lower, up, mga ganyan. Marcos, Amy is a Marcos. And it is not true that she knows nothing. She is part of the packets, Marlon. Kasi nagbubulag-bulagan siya, no? Kinukonsinti niya, no? Yes. Yun yung ano. Eh, di ba't sinabi nga at confidently sinabi ni Ma'am Maharlika na she knows about the video and did nothing. Correct. And nasa na yung EDCA? Nasabi lang, tutulong pagka may ano. Nangako na naman, military support daw. Worth $500 million ba? Tama ba? Doon na sa figure. Speaking of, Marlon, Edka. Ito kung ano nakikita ni Kuya OFW Hero. Wala siyang ano. Wala akong pabada. Wait. Nabanggit mo ang Edka na may mga G.I. Joe na mataan, Marlon, sa Davao. Oo, no. Ang isang puti, okay siya na nakaupo, ay nakasuot ng NBI uniform. Attention, NBI Chief Jimmy Santiago. Attention, Justice Secretary Boying Rimulya. Pinapahintulutan nyo ba talagang magsuot ng NBI uniform ang isang foreigner? Yes. Or talaga bang legit na o-organic member siya ng NBI? And tumatanggap na ba talaga tayo ng foreigner na NBI agent? Officials, diba? Anyway, speaking of foreigner, may mga apam sa ako, lipag. Ano natin yan, pag nakakuha tayo ng mas maraming impormasyon tungkol dyan, dagdag na impormasyon, Marion, siya natin tatalakayin din sa mga susunod na araw. Oo, Sa pero ngayon, Pam, ang issue natin, baha. Baha lang. Ayoko palagpasin yung yung sinabi ni retired Brigadier General Orlando De Leon. Ikaw na bumasa pa, sasabi niya. Baka naman pahamak. Hindi Hindi. Why don't you instead remove all your security personnel from the crocodiles in Congress? Patungkol to sa security. Patungkol to sa security ni Bibi Sara. Those crocodiles don't need protection. Yes, because they thrive on may Sino ba lalapit sa buhaya? Takot na ng tao ba? They are the number one threat to the country and the people. This is a call to remove all police protection to crocodiles in Congress. Sa Tagalog, buhaya. Sa medyo pagkakasosyal, lakos. Lakos. Thieves are well protected in this country. Tama, no? No wonder they protect their own. Saludo ako sa'yo, retired Brigadier General Orlando. Yun yung nakakatuwa, may mga retired generals and meron mga nagpapahayag. Meron pa member ng MNLF. Mga MNLF members na lang daw, di ba? Hindi ba nakaka-insulto to sa pamunuan ng PNP? Pinapamukha sa inyo kung gaano kayo nagpapagamit na sa politiko.
pinapamukha sa inyo na yung motto nyo to serve and protect ay hindi na para sa taong bayan, kundi para na lang ito sa bulsa nyo at saka sa amo nyo, na dapat nakasalalay dito yung uniforme nyo, yung dignity ng inyong mga uniforme at tsapa. Yun. And good luck ulit kay VP Sara. And mag-ingat lagi, ingat lagi. Yun lang naman ang panawagan niya. Speaking of ingat, Pam, di ba, no? Kinising, no wonder, kinising yung bahay ni VP Sara. Huwag natin kakalimutan, ultimo yung opisina ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez, kinising din. So, wala na ba talaga kayong alam kundi magplano ng masama sa mga kritiko sa pamahalaan? Hihingi nga ako Marlon ng permission sa kanya kung pwede natin i-expose yung mukha nung nag-casing sa opisina niya. Kasi kung nauulit na nangyayari kay VP Sara. And hindi lang si VP Sara tinanggalan ng security. Even Attorney Vic tinanggalan ng security. Yeah. Diba? Tapos itong Pati daw si Senator Bongo tinanggalan ng security. Kaya nga Senator BG, pagkakataon nyo na po bukas. Alam niyo yun, sorry sa term, payback time. Pagkakataon nyo na yun. it's either bobo o sobrang corrupt si Marvin. Actually, he is both. Hindi siya either. End siya. Bobo end. Bakit? Si Romel? Si Romel, and Jonel, and si Louie. Hi, Louie. Abangan natin bukas, Marlon. Sabihin na naman, meron every Friday sa EDSA sila, Mother Chururut and Agent Morales. Sunod natin yan every Friday. They call it EDSA Friday Group. Diyan sa Shrine, 5 p.m. Nakatambay po si Mother Chururut at si Agent Morales. And shout out kay PH Update, boss. Thank you. Shout out din syempre kay Sir Badong Aratiles. Ay, hello po. Hello po. Follow niyo po yung mga kasama natin vlogger. Ang gagaling po nila at tatalino. Isa rin sila sa mga tumulong na mag-boost or mag-promote Yes, ang channel. kaya nung naka-15 text yun. Lalo syempre kay Ma'am Marlican. So, sobrang tapak at ang galing niya talaga. Minsan pag si Ma'am Marlican, hindi ko naisip yun. Yung mga ganong atake. Yung ano natin, Marlon, yung birthday ni Attorney Glenn, yung biglang nag-appear sa si Lady Boss M. Oo. Yung sa, nag-comment pala si Ma'am Boljak doon. Talaga? Nakakalkal ako ng comments Oo. para sagutin yung mga inquiry doon sa Kingmaker. Okay. Nakakalkal ko, nakita ko, Boljak, tapos naka-verified. Sabi niya, I love you guys. Mother, hello po. Maraming salamat ulit sa inyo. Salamat po sa inyong tulong at sa lahat po ng nakatambay sa atin ngayon. And sa mga nag-like, maraming salamat. Sa mga hindi pa po nagla-like, libre po yan.